Pilipinas, ang oras po 6:35. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang Usapang Legal kasamang nagsasalang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay parang wala akong damit pang ilalim, no? Panira ng forma ang panahon ngayon eh. Kasi kanina pag-alis ko ng bahay, holiday po kasi dito ngayon sa Pasay. Dahil today is Pasay Day. Kaya lang, nung pag-alis ko late na ako mas late na than usual ang pagpasok ko sa opisina. Abay, pag-alis ko po ng bahay, lakas-lakas ng ulan. Natuwa naman ako dahil makakaporma ng jacket. Pagdating ko dito, ang tirik ng araw, napakainit. Nako, panira ng forma, di po ba? Usapang Legal. Pero kumusta po kayo? Kumusta po ang nagdaang weekend? Noong Friday ay napaka-traffic, no? Parang sabi nga nila ay Carmageddon. Anong oras na ako nakaalis dito sa Pasay noong Friday? Anong oras ba? Hindi ko na matandaan eh. Basta pasado alas 9 na. Bakit nakarating ako ng bahay alas 12 na? O 11:30? Ganon ka-traffic. Usapang Legal. Nag-skyway pa ako noon, ha? Ewan ko lang ngayon. Siguro dahil po swell day noong Friday, pagkatapos ay hindi naman siya long weekend para sa iba, no? Pero uwian at saka siguro marami na rin ang nakatanggap ng marami nang nakatanggap ng 13th month pay o yung iba naman kung hindi man ay nagpunta sa sale kasi Black Friday sale daw. Usapang Legal. Sabi ng iba, sana all may pang Black Friday sale. Hindi na po uso ngayon ang pagre-regalo kung taghirap tipo ba. Kasi parang ngayon mas mahirap ang panahon kumpara noong panahon ng pandemya. Nararamdaman niyo ba yun? Parang ako ramdam ko, bakit ganun? Ikaw ramdam mo? Buti pa itong technician natin hindi nararamdaman ang krisis. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin kung paano ayusin ang mga mali o kulang sa detalye sa inyong deed of sale kung ito ay naipanotaryo niya na. Kasi alam niyo po kapag ka po naipanotaryo na medyo may problema tayo dyan, lalong-lalo na kapag ka po dumating sa punto na major, sabi nga major, or substantial yung pagpapalitan. Kasi yung iba, attorney, gusto ko kasi doon na lang ipangalan sa anak ko. Ay, samantalang nasa kanilang mag-asawa bilang mga buyers, no? Gusto biglang papapalitan kung sino man, no? At dahil ilalagay na lang sa pangalan ng anak o kaya naman wala pong detalye, no? Kulang wrong name o kaya naman ay walang nakalagay doon walang nakalagay na of legal age or kung anong citizenship o kaya naman walang civil status. Lumulusot po ito sa Bureau of Internal Revenue, sa BIR, kapag ka magbabayad ng buwis. Pero bagaman at meron na kayong e-car or electronic certificate authorizing registration, usually ang problema po ay pagdating sa ROD or Register of Deeds. Usapang Legal. Kasi makote, sabi pa nga nila, kote-kote. Ano ba yung kote-kote? Masyadong meticuloso. Hindi ko lang alam kung bakit despite yung pagiging meticulous nila, marami pa din ang nagkakamali-mali. Yung iba na mamali ang title number, TCT number, o kaya naman pati yung description, mali yung pagkokopya. So, yun. Usapang Legal. Kaya yan po ang susolusyonan natin tonight. Pag-uusapan po natin, magbibigay tayo ng mga suggestions kung paano mas mapapadali, ano ang dapat ninyong gawin kapag ganito ang problema. Ipadala po ang inyong questions 0919-2826485. Kumukuha po ako ng mga questions yan madalas. Gayun din sa ating Facebook live
bilang comment, no, sa DZRH Dos Compañeras o kaya naman ay sa DZRH News, DZRH News Television o kaya naman po sa DZRH TV 4K live stream. But I encourage you po na doon magpadala ng inyong comment o mag-react sa DZRH News o kaya naman ay sa DZRH News Television Facebook pages dahil yan po ang ating mga official pages. Usapang Legal! Pwede din po kayo magpadalang comment sa DZRH TV 4K live stream o kung medyo nahihiya kayo, ayaw ninyo ipabanggit ang inyong pangalan sa 0919-282-6485 o kaya naman po sa akin, ipadala po bilang private message at sasagutin ko po yan habang nandito tayo or kung kakayanin. Usapang Legal! Magandang gabi po muna sa mga tagapakinig natin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez. Miss Joy Garimbao, nanonood sa atin dyan sa Michigan. Aunt May, sabi niya, good evening po, attorney. Usaping legal. Shout out po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Aunt May dyan sa Hong Kong. Nanonood din sa atin si Mami Belen Rivera. Mami Belen, traffic na ba dyan sa St. Thomas? Sa Santo Tomas, no? Pagka kasi, pagka umuwi akong Marinduque, napaka-traffic dyan mula Alaminos, pagkatapos Santo Tomas, pagkatapos ay San Pablo, napaka-traffic. Ganyan din sa iyo, Jericho Ferrer, magandang gabi sa iyo. Thank you very much for watching Janet Ku, magandang gabi. At Nena Linano, si Roxanne Costa Rica Bagisa, Tita Ami Miraflor Garcia, Ray Martin Taniegra, magandang gabi sa iyo, Raymart and Tony, Grace Recta, Miss Josephine Garimbao, at Mirna de la Cruz. Sabi niya, magandang gabi, Attorney Seco, hindi na kita sana papapanood eh. Umalis na daw siya sa Bakit naman umalis ko sa DZRH? Sans Pertes, magandang gabi sa iyo. Itong si Sans Pertes, seatmate ko nung college eh. Magandang gabi din sa iyo, Rica Bagisi at Ma'am Grace Recta, gayon din Mirna de la Cruz. At syempre, hindi nawawala ang Gael Enriquez. Usapang Legal! Ito po kasi, meron ng pauunahan ko na ng sagot itong isang tanong ni Emeline. Pinadala po sa atin bilang private message. Sabi niya, Attorney, ano po bang ibig sabihin ng Certificate of Insertion for the provision of Section 1, Rule 74 mula sa Notary Public? Yan po ang kulang ko sa ROD. Kaya pinapabalik-balik ako at saka na lang daw po ako bumalik kapag ka nakakomply na daw po ako. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Usapang Legal! Kala nyo budget insertion lang meron. Di pa ba? Pinag-uusapan yung mga budget insertions, no? Yung budget insertions, dyan ang gagaling yung mga yung mga PDAF dati. o meron pa ba ngayon? Di ba meron pa naman ngayon yung mga ganyan, mga palusot sa mga pondo. Pero hindi po yung budget, no? Sa gobyerno ang ating or mga tanggapan ng gobyerno ang ating pinagtutuunan. Pinagtutuunan po natin. Yung halimbawa ay may kulang, may omission, no? Sasabihin sa iyo, may omission. Ano ba yung omission? Merong impormasyon or detalye na dapat ay nakalagay doon sa inyong dokumento pero nakalimutan ilagay, no? Hindi na isali, no? Paano nga ba ang mangyayari dito, no? Syempre, hangga't hindi ka nakaka-comply, hindi mare-register sa pangalan mo yung title ng property or hindi malilipat sa pangalan mo. Usapang Legal! At ano nga po ba yung Rule 74, no? Para po sasagutin ko na tuluyan Yung Rule 74 ng ating Rules of Court ay patungkol po doon sa mga extrajudicial settlement of estate. Ano nga ba ito? Ang extrajudicial settlement of estate, ito po yung halimbawa namatay si tatay, nag-aasikaso ng mana at para mailipat, no, ang title ng property, registration ng property sa mga tagapagmana ay kailangan pong isettle ang estate without going to the court. Anong ibig sabihin? Nagkakasundo ang mga tagapagmana na bahagihin
ang property na hindi na kailangan pang ikaso sa korte. Pero meron po itong mga kondisyon. Una, dapat po ay sila ay nagkakasundo, voluntarily napagkasunduan nila na isisettle nila ang estate, na walang will, na walang naiwan na pagkakautang, o walang minor child, o kaya naman kung may wrong minor, meron siyang legal representative, no, or guardian na duly appointed or duly authorized for that purpose. Kasama po yun. At yun po ang sinasabi doon sa Rule 74 ng Rules of Court. Usapang Legal. Kapag ka po nakalimutan ninyo ito, kapag ka po nakalimutan ninyo ito, magkakaproblema. Kulang ang dokumento ninyo. Kaya pababalikin kayo, no, ng Register of Deeds. So ano ang gagawin? Pupuntahan po ninyo yung nagnotaryo ng inyong extrajudicial settlement of estate. Hopefully meron ng kasama with partition, para po isahan na lang. Pupunta po kayo doon at magpapano kayo. Merong tinatawag na insertion, affidavit of insertion. Anong ibig sabihin? Na dahil nagkulang or dahil kulang yung inyong dokumento, i-insert nyo doon at ipapacertify nung sino man na nag-insert. Usually, this is the part of the lawyer noong notary public. Paano kung katagal-tagal na nito? Di malaking problema. Usapang Legal. Ayun, affidavit of insertion. Wow. Anyway, if you have questions pa po, sasagutin ko po yan dito sa ating talakayan. Magandang gabi din sa iyo, Eds Maglakas, at syempre Rico Bagisi, at yung mga iba pang nanonood sa atin sa DZRH News, especially sa iyo, Maricor Angeles, Zoraida Falurina, at si Edgardo Osorio, gayon din Noel Esorena, si Jerry Sumagaysay, Maricor Angeles, Magdalena Martin, nanonood sa atin, si Cora Caburaw, nanonood sa atin sa Suwal, Pangasinan, si Myrna de la Cruz at Gael Enriquez. Tingnan natin yung mga nasa DZRH News Television na nanonood sa atin. Thank you very much sa iyo, Ma'am Irene Almodovar at Myrna de la Cruz. Si Dante Bardalosa ay nanonood din sa atin. At syempre pa, yung mga nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Mami ni Miggy. Ikaw ba si Cheska Camille San Diego? Mami ni Miggy. Magbabalik pa po ang ating programa. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal, usapang pagtatama sa mga mali o kakulangan sa ating deed of sale. Unang-una, kapag ka po kayo may nagbibentahan or bibili kayo, lalong-lalo na kung ikaw ang bibili ng property, maliban pa sa due diligence patungkol doon sa lupa mismo na binibili ninyo. Title, yung sinong occupant, sino yung seller, maliban pa po doon, dapat tinitiyak na din ninyo kapag ka kayo ay nakapag-decide na bibilhin ninyo ang property, ay yung tamang papel at kompleto, tamang detalye sa inyong deed of sale. Usapang Legal. Dahil may mga pagkakataon po bagaman at nakarating na kayo sa BIR, na-issuehan kayo ng ng e-car, Electronic Certificate Authorizing Registration, ang problema, ayaw, asikasuhin ayaw tanggapin ng Register of Deeds dahil kulang or mali-mali yung mga detalye. Napakahalaga po, of legal age. Bakit? Kasi walang karapatan or wala pang contracting capacity, wala pang kakayanan, legal na kakayanan or legal na personality ang isang minor de edad para mag-enter into contract. So, ibig pong sabihin, dapat ay siya ay represented ng isang tao of legal age. Usapang Legal. Akala nyo ganun-ganun na lang, hindi na bali attorney. Importante dyan yung pangalan ko at pangalan ng seller. Hindi po ganoon. Dahil, syempre, yung legal capacity ng nakikipagkontrata. Pangalawa,
dapat din po yung status ninyo, no? Minsan ini-skip na single or married, or dahil sa magkaaway ang si Mr. at si Mrs. ay kakalimutan niya ilalagay ng of legal age, hindi nilalagay kung single or married, no? Kung single o double. 'Di ba? Pagdating sa Register of Deeds, ay ma'am, o sir, kayo po ba ay single or married? 'Di ba? O kaya ay annulled na, pwede na din yung single doon. Pero yung single o married ay dapat po nagre-reflect doon. Kung hindi man, kailangan po naka-indicate yung spouse married to XYZ. No? O kaya naman po yung Filipino. Bakit? Bakit nakalagay dapat kung ano ang citizenship? Hindi po ba kapag ka-foreigner, no? Kapag ka-AFAM, sabi nga nila, wala pong karapatan o hindi pinahihintulutan na magmay-ari, no, ng real property or real properties dito sa Pilipinas. Usapang Legal. O kung hindi man, ito halimbawa ay naturalized Filipino citizen, dating British o kaya naman naging dual citizen na, no? Dahil syempre kapag ka po naturalized na sa ibang bansa, limitado na po ang kanyang ang sukat, no, na pwedeng ma-acquire ng isang tao, ng isang former Filipino citizen. But kapag ka po dual citizen, hindi yung senior na tsaka Filipino citizen pa, ha, dual citizen, ibig sabihin Pinoy at nagkaroon ng citizenship sa ibang bansa, pero nananatili pa rin siyang Pilipino dahil pinili niya ang dual citizenship, no? Parang bumabalik lang po siya sa pagiging natural born Filipino citizen, and therefore nananatili ang kanyang karapatan na walang limit, no, ang kanyang pagmamay-ari except doon sa agricultural land. Usapang Legal. Kaya mahalaga po ang mga detalyeng ito. Ayan. So yung affidavit of insertion, no, pag-usapan po natin. Doon po isinasaad na mayroong nanotaryong dokumento, no, specifically i-describe po yung dokumento na nanotaryo na, say for example, deed of sale, no, on a portion of land dated, o nakalagay doon yung petsa, tapos ni-execute ni ganito buyer, ni seller in favor of the buyer, no, at merong book number, yung notarial details, no, yung notarial book number, document number, page number, and series of blank na nakalagay doon sa unang dokumento na pinanotaryo ninyo. Yan. Usapang Legal. Halimbawa ay pagkakamali, no, may nickname. Halimbawa, sabihin natin ay nickname ni husband ang inilagay, no? Na doon i-state din po doon sa affidavit of insertion na doon sa deed of sale, for example, na nabanggit ay sa halip na Pedro ay Pedrito ang nailagay, for example, ano. So kapag parang ang tanda ko na, ano. Pinagtatawanan ni Jerry Craval yung aking mga example na pangalan. O gano'n na lang. Say for example, nagkaroon ng pagkakamali. O kaya naman lumalabas, no, si senior ang nakalagay pero ang asawa mo ay si junior, o, 'di ba? Ang nangyari diyan parang madrasta ka ng asawa mo, 'di ba? May mga ganung pagkakataon, confusion sa junior at senior, no? So yun, yung correction, at tatanggalin yung senior at ilalagay doon ay junior. Usapang Legal. So yan, mahalaga po yan, kaya dapat yung tinitingnan, di ba? Yung awkward situation na yung biyanang lalaki lumalabas sa record na ikaw na yun ang asawa mo. Samantalang ang asawa mo ay yung kanyang anak. So, may mga ganyang mga confusions po, ano. Pagkatapos, ipapa-attest po ninyo ito. Or halimbawa, kayo mismo mag-execute at ipapa-certify po ninyo doon sa notary public na nag-notarize ng inyong original na document. Usapang Legal. Kaya again, bago po nagpipirma, ay siguraduhin muna na yun na talaga yun, no? Final. Dahil mahirap pong magpalit ng ganitong mga detalye. Usapang Legal. Ayan. So, pawala-wala yung ating internet connections. Paki-double check mo nga ito, Pogi.
Pawala-wala yung ating YouTube kasi dito ako kumukuha ng mga ibang questions Ayan. And sa ating DZRH, oo nga, pawala-wala pati yung ating Facebook page. Pawala-wala din. But ipagpapatuloy po natin. So, again, napakahalaga po ng mga detalye na nandoon. Parang doon ipapa-refresh mo sa kanila. Ayan. So napakahalaga po yung mga detalyeng ito na dapat ay nagre-reflect ng tama doon sa ating deed of sale. Usapang Legal. Now, meron pong question dito, similar situation. Sabi niya, attorney, na-discover po namin na iba palang lote. Ito naman, iba palang lote. Ito po ay question ni Gemma doon sa aking page. So, sasagutin ko, I hope you're watching tonight, Gemma. Na-discover po namin na iba palang lote ang nasa deed of sale at hindi po ang lote na napagkasunduan namin ng seller. Ano po ba ang pwede kong gawin para maitama ang maling nakalagay sa lote sa deed of sale? Usapang Legal. Ayan, medyo malaking problema ito, Halimbawa ay lot A, pero ang nailagay dun sa iyong deed of sale ay lot C, pati yung technical description ay halimbawang notarized na, paano nga ba ito gagawin? Kung po aminado ang seller, kasi mamaya dyan, itanggi ni seller na nagkamali. Malaking problema ito. Kasi kung aminado po ang seller, pwede po ninyong palitan ng tama yung mga yung maling lote. Ibig pong sabihin, palitan po ninyong detalye doon sa deed of sale at papirmahan yung dalawa at yung pagbabagong ito at ipanotaryo po ninyo yung dokumento ulit. Kaya dapat nag-iingat sa mga detalye dahil magbabayad na naman kayo sa notary public, yun ang problema. Ang problema ngayon, attorney, paano kung tinatanggi niya? Kasi yung pong binili ko, yung pong mas magandang parte, ang nilagay doon sa deed of sale namin, yung pong pangit, na meron pa pong illegal occupant. Ako, delikado. Usapang Legal. Kapag may ganyan, pagtatanggi na, and therefore, kailangan mong i-assert ang inyong karapatan, you will have to go to court para saan? Reformation of contract. O di ba? Pupunta, hindi ka man lang doon ka lang sa execution ng document pero mali pa, Tapos bago mo pa mapatituluhan sa iyong pangalan, kailangan mo pa dumulog sa korte dahil nagkamali, itinatanggi na ng inyong pinagbilhan, Naku, malaking problema. Usapang Legal. Again, pupunta po kayo sa korte. Pero syempre, para kayo makapagkorte, kailangan po ninyo ng abogado. At para makakuha kayo ng abogado, may bayad po ito, So, kailangan talaga nag-iingat sa mga detalye. Usapang Legal. By the way, yun pong action for reformation of contract ay hindi po ito sumasaklaw doon sa halimbawa Mr. and Mrs. Buyer. Pagkatapos gusto na lang na si anak ang bibili. Malaking problema po ninyo. Dapat decided na talaga kayo kung kanino ipapangalan bago pa mag-execute ng kontrata. Usapang Legal. Dahil pangalawa, hindi po ninyo maaring i-demand mula doon sa seller na palitan mo na lang ito, yung anak ko na lang. Lalo pa pagka lumipas ang medyo may kahabaang panahon. Kaya dapat, again, alerto at decided ka na kapag ka nag-execute ka ng kontrata. Usapang Legal. Ito pala yung question na ituloy ko na kasi sabi niya, halimbawa po, attorney, ay gusto ko na lang pong ipangalan sa anak ko yung deed of sale. Pwede po ba na ayusin na lang yung kontrata? Ayaw po kasing pumayag ng mga anak ng seller. Usapang Legal. Bakit? Unang-una, pwede mo kasing pakiusapan kung halimbawa pwede nyong pag-usapan kung papayag, kung hindi, Pangalawa, anong kapangyarihan nung anak ng seller na mag-agree o mag-disagree sa inyong hinihiling? Again, this is discretionary o depende na lang, kung papayag o
makukumbinsi mo yung nagbibenta. Yung anak, wala po itong kapangyarihan dahil hindi naman siya ang nagmamay-ari ng property. Maliban na lamang kung siya po ay kumbaga ay tagapagmana at namatay na yung registered owner. Usapang Legal. Kaya lang kasi kapag ka po ganyan, patay na ang registered owner, pagkatapos yung anak ang mag-execute ng document, abay, lalabas po dyan na magkakaroon muna dapat ng settlement of estate. Bakit? Kasi lumalabas, minana niya ang property at siya na ang nagbebenta nito. Yan. Usapang Legal. Okay, si Ferds Maki de Vera. Pag ang anak po ay pumanaw na at may asawa siya pero walang anak at buhay pa ang magulang nung anak na namatay, yun bang asawa ay pwedeng maghabol ng mana para sa namatay niyang asawa? Okay, yun pong asawa, no? Kung halimbawa po ay namatay na po ba Ginoong Ferds Maki de Vera? Halimbawa po na walang anak at yung asawa lang ang naiwan, kasi kapag ka namatay po ang isang taong may asawa at walang anak, ang tagapagmana niya ay ang kanyang asawa at ang mga magulang niya nung isang taong may asawang namatay. Ngayon, kung halimbawa po buhay pa yung mga magulang noong isang taong namatay na may asawa na walang anak, kapag ka po namatay yung magulang, no, yung magulang noong namatay na anak, no, ay hindi po maaaring magmana yung asawa dahil wala pong right of representation na tinatawag. Pero iba pong usapin kung halimbawa ay namatay yung magulang. Pagkatapos yung asawa nitong sinasabi ninyo ay itong magulang, namatay ang magulang, pagkatapos sumunod sa kanya yung anak, yung asawa po bilang tagapagmana, no, noong kanyang asawa ay makakabahagi po doon sa dapat sanay minanan niya o nakuha na niya noong siya ay nabubuhay pa. Bakit? Usapang Legal. Kasi di po ba ang pagmamana ay nangyayari kapag ka namatay sa moment ng death. Ngayon, dahil bagaman at hindi pa nababahagi ang property, pero kung ito po ay naunang namatay ang magulang sa kapag sumunod yung asawa, no? Ibig pong sabihin namana na niya yung parte niya, nakamana na siya doon sa kanyang mga magulang, and therefore itong property na ito na minaanan niya ay magiging bahagi ng kanyang ng kanyang estate na pagmamanahan ng kanyang asawa o kaya naman ay ng kanyang magulang kung meron pang naiiwang magulang na isa pa, o kaya naman kung wala pong magulang, pagmamanahan ng kapatid at saka ng asawa. Usapang Legal. Pero kung nauna pong namatay yung asawa kumpara doon sa magulang, wala po dapat na maging habol, no, yung asawa nung namatay. Yan, sana po ay medyo komplikado po kasi again, nagmamatter po kahit segundo o minuto lamang sa order ng pagkamatay. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, gayon din sa iyo, Violeta Montecalvo Zambrano, at syempre pa, Eds Maglakas. Yung iba po ay pinipilit, Bongski, magandang gabi. Ilang taon po ba ang legal para mabigay ng isang kabataan ng isang ari-arian? Dapat po 18 anyos siya of legal age. Kapag ka po tumuntong na ng 18, meron na po siyang legal capacity to enter into contract. Usapang Legal. Ray Mendoza, magandang gabi sa iyo. Aunt May, no, ito na lang ang papasko ko sa inyo. Yung pagsagot sa inyong mga legal na katanungan. Magandang gabi din sa iyo, Eduardo Narvaez. Parang late ka ngayon. And Maricor Angeles in Nieves Valorina, magandang gabi, at Gael. By the way, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan na promise, hindi po ako magagalit. Matutuwa pa tayo, no? Dahil ito po ay pagkakataon para matuto ang ating mga kababayan. Usapang Legal. Okay, next question po. By the way, lilinawin ko po kung halimbawa po na
Yung sa question kanina na gusto na lang niyang ipangalan sa anak niya ang deed of sale, pwede ba yung reformation ng contract? Ayaw na po kasing pumayag ng mga anak ng seller. Hindi po pwede. At hindi rin po pwede ito doon sa mga, kung halimbawa wala talaga kayong napagkasunduan, hindi malinaw ang inyong mga napagkasunduan, o kaya hindi ito totoo, no? O if you are on the part of the seller, no? Ito po yung declaration ng nullity ng contract, pwede po yun. Usapang Legal. Ito ang next question. Attorney, na-expire po ang deed of sale kahit notarized na pero patay na po ang lawyer na nagnotaryo. Usapang Legal. I hope yung nagnotaryo ay buhay pa at the time na ninotaryo ang dokumento. At the same time, valid pa yung kanyang commission. Ano bang ibig sabihin ng commission? Yun yung kapangyarihan na ibinigay po sa kanya ng korte para makapag-notaryo ng dokumento. Ngayon, yun pong notaryo itself, no? Kung ito po ay isang dokumento na ninotaryo at the time na totoo, legit, yung notary public at meron siyang valid commission, hindi po nag-i-expire yung dokumentong ito, no? Bagaman at halimbawa nag-stop na mag-notary yung notary public at o kaya nag-expire na yung kanyang commission subsequently after niyang manotaryo, o kaya naman ay namatay na siya, no, hindi po nag-i-expire itong notaryo na ito, maliban na lamang kung ang ninotaryohan ng dokumento ay mayroon pong period. Anong ibig sabihin ito? Say for example, yung special power of attorney, no? Kapag ka po nag-notarize, no, authorizing Jeric Barreto to sell the property, no, yung with the described below, no? Within, say for example, 2 years from execution of this authority or from execution of this special power of attorney. Ibig sabihin po, no, yun pong notaryo na yun pong dokumento na ito, itong special power of attorney na ito, ay valid for 2 years lamang. Buhay man o patay na yung notary public. Basta't nung ninotaryo niya ito po ay buhay pa siya, at the same time valid yung kanyang commission. Usapang Legal. Ngayon, sa mga usapang deed of sale, kapag ka ang dokumentong ninotaryo ay deed of sale, yung pong bentahan, kung validly executed yung dokumento with authority or valid pa yung commission ng notary public, hindi po nag-i-expire. Kahit pa mamatay yung seller o mamatay yung sino man sa mga partido o mamatay man yung nagnotaryo sa dokumento, o kaya man hindi man mamatay, mag-expire man yung kanyang commission. All those documents na na-execute at na-notarize at the time na buhay at valid ang commission ng notary public ay nananatili po unless nag-expire by reason of yung may period na naka-indicate dito. Sa deed of sale, hindi po nag-i-expire. Usapang Legal. Marami po kaming natututunan sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Lorena Castañeto. At ito pa, maraming magandang gabi din sa iyo, Hil Ocampo, at sa iyo, Odette Oxales. Itong nasaan na ba ito? Magandang gabi din po sa inyo. Maulang gabi sa iyo, Eli Abanto, at Mami ni Wiggy dyan sa Palawan. Magandang gabi sa iyo. Usapang Legal. Okay. Ayun, so malinaw na po hindi nag-i-expire ang deed of sale. Yun. Kaya, wag po kayong mag-alala. Paano po kaya, attorney, kung ang lupang binili ko ay walang deed of sale, pero may kasulatan po kami ng bayaran? Ayan. Ayan. So, sagutin natin. Kung, lupang binili ay walang deed of sale, pero may kasulatan sa bayaran. Ibig pong sabihin, yun pong kontrata ninyo, yun pong kasunduan ninyo ay perfected na. Ang kailangan nyo lang po i-demand na magkaroon ng registrable document. Paano gagawin ninyo dito? Unang-una, syempre lumapit po kayo doon sa nagbenta para hilingin na magkaroon mag-execute na kayo ng deed of sale. Makakatulong po na kayo na mismo ang mag-prepare ng deed of sale. I-reflect po ninyo doon lang lahat ng mga detalye na kinakailangan. Kasama na yung tamang technical description ng property. Para po pagpunta ninyo doon,
papipirmahan nyo na lang. Hilingin nyo na rin po, no, na magbigay sa inyo ng kopya, no, ng kopya ng ID, at hilingin nyo rin po na samahan kayo, no, doon sa notary public para magpanotaryo. Usapang Legal. Napakahalaga po na kapag ka po nagpanotaryo kayo ng dokumento, ay pareho kayong in the presence of the notary public. May mga pagkakataon po sasabihin ng notary public, pirmahan nyo na para diretso na ako, no? Ako na. Pero kailangan po ang presensya ninyong dalawa, no? Dahil kung hindi, maari pong sabihin na itong dokumentong ito, no, ay hindi siya public instrument, defective ang notarization. At yun pong mga tagapagmana, kung sakasakali pong nagkaproblema pa, no, halimbawa, sabihin na, ay noon pong ninotaryo ito, ipatay na po si nanay at saka si tatay. Paano po silang pipirma? Di may laking problema para sa iyo. Usapang Legal. Sabihin, hindi po totoo yan, yung deed of sale na yan, no? Peke po yan, no? Dahil wala po dito, o patay na po si nanay at tatay. So, paano mo ngayon ang assert, no, ang iyong karapatan? Usapang O kung halimbawa, yung isang tagapagmana, no, medyo nag-i-interest doon sa property, sabihin na, ay, si nanay at tatay po nasa Amerika po nang nagpanotaryo Pagkatapos, patay na ngayon ng mga magulang, di ang laking problema mo, no? Paanong mo ngayon ito patutunayan? Kaya again, no, kapag ka po mayroon kayong dokumento, ipanotaryo po ng tama para hindi mahabol ng sino mang tagapagmana na nagkaka-interest at gustong makalamang. Usapang Legal. So, itong texter natin, pwede po kayong mag-demand ng execution, no, ng registrable instrument. Kung hindi pa rin po susunod, no, matapos ninyong mag-demand, pwede po kayong magsampa ng petisyon for specific performance to execute registrable document. Gagastos na naman kayo. Kaya mahalaga po, kapag ka po kayo nagbabayad, kaliwaan tayo ma'am, kaliwaan tayo sir, magsigurado na tayo. Kaliwaan tayo. Ito ang pera, ito ang akin na ang dokumento. At tara na doon sa notary public. Yan. Usapang Legal. Kaya lang may pagkakataon po hindi tayo makapagpanotaryo kagad dahil wala tayong pera. 'Di ba? Dahil syempre medyo mahal din po ang pagpapanotaryo. 'Di ba? Kaya sasabihin natin, isa ka ko na lang ipapanotaryo. Paano kung mamatay, no? Yung seller, no? Ay malaking problema ito. Usapang Legal. Ayan, meron pong next question. Attorney, paano po kaya kung yung lupang binili ko ay walang deed of sale pero may kasulatan po kami ng bayaran? Ito na yun. Nabasa ko na pala yun. Si Mr. Ondevilla, attorney, yung MR Ondevilla pala to. Yung acknowledgement receipt po ba ay kailangan pa sa bentahan ng lupa? Acknowledgement receipt. Normally kasi po, bagaman at may deed of sale na. Yung deed of sale ay yun po yung kasunduan ninyo ng bentahan. Pero ang pruweba ng pagbabayad, yun po ang acknowledgement receipt. Kadalasan po hinihingi din po ito. Usapang Legal. Ayan. So, magpagawa na din po kayo ng acknowledgement receipt, no? Hindi po kailangang notarized yung acknowledgement receipt. Okay. Meron po si Avelina. Thank you very much for a very informative and it's almost exactly what I wanted to ask. Thank you, attorney. In my case, I may want to ask you if I just want to have the deed of sale signed by me and the seller. But since I don't have enough money for now to pay the capital gains tax, documentary stamp tax, and transfer taxes, as I agreed with the seller, is it okay for me to postpone the notarization of the deed of sale in order also to postpone my payment of the capital gains tax and related taxes? But actually, I may be able to come up with the needed money within a couple of months and not in 10 or more years. Okay. Thanks again. Okay. Usapang Legal. Ang naintindihan ko sa message ni Ma'am Avelina is that meron na siyang perang may pambili na siya ng pera. May pambili na siya ng lupa. Nag-execute na sila ng deed of sale. Pero wala pa siyang enough money
para sa pambayad ng capital gains tax, which is 6%, tapos 1.5% ng documentary stamp tax at 0.75 no ng ang tawag doon ng transfer fees at iba pang mga expenses. Pero in few months daw magkakaroon na siya. Just make sure po na healthy, hindi kayo tatakbuhan at makipag-agree po kayo doon sa seller, no? At siguraduhin nyo lang na hindi siya mamamatay bago pa kayo magpanotaryo. Bakit? Kasi hindi na ninyo mapapanotaryo ang dokumento kung wala na siya. Yan. Usapang Legal! Yan. Again, ang capital gains tax po binabayaran within 30 days from execution. Ang execution ay nag-uumpisa kapag ka po pinanotaryo na ninyo ang dokumento. In fact, doon po nagsisimula ang count. Yun pong documentary stamp tax, kailangan po ninyong bayaran on or before the 5th day of the month following the notarization. Say for example, nagpa-notarize kayo ngayon, no? December 2. So dapat mabayaran po ninyo on or before January 5, 2025 ang documentary stamp tax. Usapang Legal! Yun naman pong capital gains tax dapat ay mabayaran ninyo bago on or before January 2, 2025. Usapang Legal! Anyway, marami pa pong mga questions. Magandang gabi po muna kay Judilyn Castillo, Gina Sakupon, dyan sa Banilac, Cabuyao, Laguna, Resty Bernades, Jerry Aguado, at Michelle Ventires, Sarsky Sangkula, magandang gabi sa iyo. At sa'yo din Susan Padoga, magandang gabi. Hi daw kay Dingdong and family. Ay mga ano ba yun? Yan, maraming salamat po sa panonood. Gayun din sa iyo Nicole Fernandez, nanonood dyan sa atin sa Fairview, Quezon City, at Maricor Angeles. Thank you very much. Henry Dolohan, Archie Valencia dyan sa Zamboanga City, Nato Nakase, nanonood sa atin, nakikinig din sa atin sa radyo, at maraming iba pa. Magbabalik pa po ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina. Ilan po muna mga paalala. Tiyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Magandang gabi po ulit, lalong-lalo na yung mga humabol, mga na-late, kagaya ni Ray Mendoza kasi nag-adjust daw ng isang oras ang kanilang oras doon. Magandang gabi po sa inyo. May question dito si Cherry Taraya. I'm happy to see your name again, Miss Cherry. Sabi niya, ask ko lang po kung may karapatan din po ba ang legal wife sa mana ni Mr. Kasal naman po and may mga anak. Magkakaroon ka lamang po ng karapatan sa mana ni Mr. No? Kung ito po ay, kumbaga, ang tinatanong mo po ba ay kung magiging tagapagmana ka o makakabahagi ka doon sa minana ni Mr. kapag nawala na siya, o kung ito ay nagiging conjugal. Conjugal property po ang mana ni Mr. kung ito po ay tinanggap niya o minana niya bago pa kayo maikasal. Pero and therefore ito po ay conjugal ninyo, kayong dalawa ang nagmamay-ari nung mana niya na tinanggap o minana niya noong bago pa kayo ikasal. Pero kung ang property po na ito ay minana niya nung kayo ay kasal na, ito po ay exclusive property ng inyong asawa. In the same way, lahat po ng minana nyo na tinanggap ninyo or minana ninyo ng kayo ay kasal na ay solong pagmamay-ari po ninyo. Ngayon, kapag ang isa po sa inyo ay namatay, dahil hindi po bahagi, say for example, hindi bahagi ng conjugal asset ang mana ninyo, mababahagi po ito according to sa pagbabahagi ng itinatakda ng batas sa pagmamana. Usapang Legal! Pero kung ito po ay conjugal asset, hahatiin po muna ito at yung kalahati ay mapupunta doon sa mga manahin. So ibig sabihin, mas malaki ang makukubra nyo kung itong property na ito ay minana bago pa kayo ikasal. Usapang Legal! Pwede po bang ibenta ang 38 hectares na binenta ng apo na kinamatayan ng mga lolo at lola? Na ibenta po kasi nang nawala ng
naiwan na apo yung lupa, legal po ba yun? Ito po ba ay classified as agricultural land? Kasi kung agricultural land, mahihirapan po kayong magkapag-dispose nito. Ano? Bakit? Kasi maximum of 5 hectares lamang po ang maari ng agricultural land ang maaring maging pagmamay-ari ng isang tao. Tapos meron pong retention limit na 3 hectares kada tagapagmana or kada anak. Kung 38 hectares po ito, medyo mahirap. But as to kung maibebenta ba, assuming na this is not agricultural land, yes, kung siya po ay tagapagmana, basta po yung kanyang kapwa tagapagmana ay may pahintulot din doon sa bentahan. Usapang Legal! Ngayon, meron pa pong mga questions dito. Attorney, na notarize ng deed of sale pero hindi mabayadan ang CGT. Tapos, after 1 year na ibenta sa iba ang lupa, ibang abogado ang nag-notarize. Pwede ba yun? Sino pong nagbenta? No? Kapag po nagkaroon kayo ng bentahan pero hindi pa rin notarize, hindi po ibig sabihin na walang bisa yung bentahan. Ang ibig lang pong sabihin, kulang ang inyong dokumento para maipalipat sa inyong pangalan. Ngayon, kung ang sinasabi po ninyo ay nagkaroon ng double sale, yung nagbenta sa inyo ay ibinenta din sa iba, pagkatapos binanotaryo sa iba, abay, ang mahirap dyan, kapag ka po walang kamalayan, yung buyer na ito pala ay naibenta because hindi kayo annotate or hindi po ninyo na ipalista o napaisulat sa likod ng title ng property in the possession of the Register of Deeds yung inyong naging transaction. In which case, mahihirapan po kayo na mahabol ang property because, ang sabi nga po natin, yung buyer in good faith ay nagkakaroon ng karapatan. Usapang Legal! Okay, si Badet. Hi, attorney, may remedy pa po ba kung nakabili ng isang maliit na bahagi ng lote lamang mula po sa malaking lote? Wala pong ginawang deed of sale. Ang hawak lamang po ng bumili ay sulat kamay na resibo na tinanggap ng may-ari ang lupa ang pera mula sa bumili, hindi po notaryado. Again, magde-demand po kayo ng execution ng registrable document. Pwede po ninyong sulatan at kapag hindi po tumalima, hindi po sumunod, you can go to court or you have to go to court para po sa specific performance para mag-execute ng registrable document. Okay, si Navy Blue. Salamat po, attorney, ng marami. Sabi niya, gustong-gusto po namin ng asawa ko ang mga talakayan ninyo tungkol sa lupa at mana. Nangangarap pong maging abogado ang panganay ko dahil sa panonood sa inyo. Senior high na po siya ngayon, pero igagapang namin siya kung awa ng Diyos ay magseryoso siya sa pag-aabogado. Mabuhay po kayo. Sana po ito yung pinapanood ng mga tao, hindi yung kung ano-anong basura sa internet. Ay, thank you very much. Usapang Legal! Okay, so feel free po to share our discussion tonight. Meron pang isang question. Actually, marami pa pong mga question. Si Ariel Dizon, salamat po, attorney, nabunutan ng tinik ang dibdib ko. Mangyari po ay yung deed of sale namin hindi na notaryo. Sabi ng anak ng nagbenta, nag-prescribe na dahil pinabayaan kaya dapat ibalik sa kanyang title. Ay pinipilit po kaming paalisin dahil nakakuha siya ng kopya ng title sa ROD at nalaman niyang nasa tatay pa niya ang title. Iparehistro po ninyo yung inyong naging bentahan. Anong ibig sabihin nito? Kung hindi pa man ninyo mapaparehistro sa inyong pangalan or mapipalipat sa inyong pangalan ng registration ng title, maari po ninyong ipa-annotate sa Register of Deeds yung naging transaction. Anong ibig sabihin nito? Na may paunang notice, may paunang notice or paabiso. May abiso kayo na itong property na ito ay nabili na ni Rina Seco, wag niyo nang bibilhin. Bagaman at na kay XYZ pa ang title nito, nabili na ito ni Rina Seco. And therefore, kung si Jeric ay bibilhin pa ang property nito despite the notice na meron ng nakabili nito, ay malaking problema para sa second buyer. Usapang Legal! Yes, I know you're present, Rowena Romero and Alan Ebreo. Attorney, is notarized ang deed of sale pero di mabayadan ang... Okay, nabasa ko na pala yun. Thank you very much po. At ang bilis ng ating oras. Si Champy, Highs! Sabi ni Champy, Highs!
Champi Villanueva, Hais, buti na lang walang expiration. Mag-iisang taon na kasi yung lupang nabili namin na hindi pa naililipat sa pangalan namin. Hindi pa nag-expire ang deed of sale. Ayan. Ang sisiguraduhin nyo lamang po, no, kung hindi man ninyo ito mapalipat pa sa inyong pangalan, mapa-annotate po ninyo ang inyong naging bentahan para meron na pong notice na ito ay nabili na, and therefore, ang sino mang bibili ng property ito, bagaman at nabili na ninyo, will be in bad faith, and therefore hindi maaring igiit ang kanyang karapatan sa property versus your legal right over the property that you purchased. Usapang Legal. Magbabalik po ulit tayo on Wednesday para sa isa na namang mahalagang talakyan. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa akin, mga suggestion ng topic na pwede nating talakayin para po itatalakay natin dito on the air. Magandang gabi po muna bago ako matapos. Nasaan na ba yung yung question? Okay, thank you very much po sa panonood, pakikinig sa Well, magandang gabi sa iyo, Tristan Wyatt Gulay at Eduardo Narvaez. Gayon din sa iyo, Ma'am Magdalena Martin. Thank you very much. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto. Ako naman po, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. RightMed. Pag may check